54 po kayo, ma'am? 54? 52? Opo. 54. Okay, sige. Go ahead. Anong status natin, ma'am? Ano po, widow. Widow. Ilang anak po? Tatlo. Siyempre, wala pala tayo dito. So, kumusta ang love life natin? Wala ba? Sigurado. Okay naman po. Ay, ma'am, ako pala ma'am, totoong pangalan ko po. Pwede ba banggitin pangalan ko dito, DJ? Yung totoo. Opo. Yung totoong pangalan. Yung totoo. Ayos sa akin po. Lani po. Ako pala, ma'am, si Arne po, sa totoong pangalan po. Taga Davao po ako. So, nandito po ako ngayon sa Malaysia. Anong hindi totoong pangalan, sir? Arnel po, pangalan ko, Arnel. Okay. Arnel Rago po. Pangalan Arnel Rago. Pangalan lang. Ito pangalan pala, ma'am. Sorry, sir. Ito kasi mga guest natin, no? Na briefing na sila ni manager sa off-cam kung anong pwedeng gawin. Tapos tatanong pa sila sa akin, kulugtasan na. Maugtas kagid. Buot, Siyempre, yung pangalan, may kasamang apelido yan, di ba? Kaya nga sinabi ko na nag-regret lang ako, nagpakatotoo lang talaga ako kay ma'am. Doktor po kayo, ma'am? Doktor po kayo? Nasa hospital po kayo ngayon? Dito po ako sa house po namin. Saan? Uy, mahiya naman ako, doktor pa pala. Ako, isa lang ako ultimo dito. Servante lang po ako ng company po. Pero, oo nga, doktor nga. Pero nahiya talaga ako sa mga doktor, no? May sakit pa naman ako sa puso, no? Hindi po ako doktor. May sakit pa naman ako sa puso, baka ikaw yung makagamot sa akin. Ang laki pala ng mukha ko sa DJ Gel. Ang laki ng mukha ko sa screen. Medyo maitim na nga ako dahil alam mo kasi dito sa Malaysia, minsan malakas ang ulan, minsan din mas matagal din ang init, tapos isa pa, talagang lahit na talaga namin itim siguro. Pero mga puti naman yung mga kapatid ko, pero yung ako na siguro itim. Puti naman yung mata, sir. Okay na yan. At least puti. Lang hindi namin nakita. Bakit sa mag-live, may mag-live, makita ka din namin. Pero dito, hindi ka makita namin. Bakit yun? Ano nangyari? Yun. Nagtatago ako, Ano, DJ? Wawala. Saan tayo mag-umpisa nito? 30 minutes lang yung bigay sa atin. Hindi ba, sa pagpasok ko kasi dito, talagang naghanap talaga ako ng totoong nagmahal o totoong yung babae. Dahil ilang beses na po ako, ma'am, na naloko o ilang beses na po ako na-scam. Oo nga, ma'am, kahit na ganito na ako, kaya nga nagkaganito na ako dahil palagi akong na-scam, naluloko. Minsan nga, hindi natin sabihin natin perfect ako, pero kasi kadalasan kasi dito, hindi natin masabi, pero naghanap talaga ako ng totoong nagmahal. Dahil mahirap naman naman dito ako sa Malaysia. Nandito mo yung mga magulang ko o yung kapatid ko, pero ako lang talaga nag-iisa dito sa bahay. Bahay ng company ito, ma'am, yung bahay ko. Yung bahay ko talaga nandoon sa syudad. Nandoon sa syudad yung bahay ko dito sa Malaysia. Pero dito, ma'am, itong bahay na to, hindi sa akin to. Binigay yan sa company kong tinatrabahoan. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Oo. Kung kaya mo ako, ma'am, magpakabuhay lang ko dahil sa iyo. Dahil nandito na talaga ako naghanap. Pero mas matanda ako sa iyo, ma'am. Tingnan mo, mukha ko, mas bata ka pa sa akin, no? Screen lang. May bata ka ba dyan, ma'am? May bata kang maliit? May nagtumatawang bata dyan sa likuran mo? May bata ba?
Wala po. May parang nakatawa yun, parang may tumatawang bata dyan. Hindi po. Wala po. Mga, ang mga apo ko po, malalaki na kasi eh. Dalagit binata na po. Mabuti ka pa ma'am, may apo ka na, nakita mo na yung apo mo. Ako, hindi ko pa kahit isa, hindi ko pa nakita yung apo ko. Wala po kayo apo. Hindi ko alam. Dahil yung mga anak ko kasi nandoon sa Pilipinas, hindi natin alam. Nung nag-aaral mo yung anak ko yung tatlo, pero may anak kasi sa unang kong asawa ma'am, may asawa talaga ako. Sa unang kong asawa, tapos hindi natin maiwasan yung mga problema na alam mo naman kasi hindi natin pwede ibanggit natin ditong nakaraan natin nagkahiwalay kami sa unang asawa ko, tapos nagkaroon ng may anak ako, pero yung ko lang nagkaroon siya ng asawa yung anak ko, yung lalaki. Yun lang siguro na alam ko. Pero apo, hindi ko pa nakita yung apo ko. Hindi meron din po kayo apo. Hindi nyo lang siguro alam. Mayroon na akong apo lang, pero yung apo ko wala sa anak ko, dahil yung anak ko nagtrabaho, hindi nagkahiwalay din sila, sabi ko, parang naano ko na lang, nag-asawa ulit yung anak ko. Pero iwan ko lang kung ano ba. Dahil hindi naman kami masyadong nagkomunikasyon sa anak ko, dahil malaki na kasi yung anak ko. Pero yung anak ko, yung pangalawang asawa ko, malaki na, college na sila lahat. College na yun. Nakailang asawa ka na, sir? Napangalawa na po, sir. Pangatlo na sana si ma'am. Ano naman nangyayari sa pangalawa? Pwede ba sabihin dito, sir? Pwede, nagtatanong nga kami. Kasi sir, yung asawa ko dati, dito sa Malaysia pa kami, umuwi yan sa Pilipinas, tapos siguro, hindi niya natiis siguro, sir, hindi naman, alam mo naman sa mga ganyang bagay, hindi niya natiis, nabalitaan ko nga, may siya, ng iba, so doon ako ang hirap ko naman dito, sir, 8 years ako, kahit minsan hindi ako ng babae, pero hindi ko akalain, asawa ko doon sa Pilipinas, may nagsabi sa akin o may nabalita, kaya nga, ko sa kanya, nakipaghiwalay ako sa kanya. Ganun pala ang nyo, love story nyo po. Oo. Muslim po kayo, sir? Muslim, no? Christian ako, hindi ako Muslim. Okay. Yung makita mo lang yun sa profile ko ay parang Muslim, pero hindi yun, kasamahan ko yan dito sa office. Pero kasamahan ko sa office. saan po kayo kasal, doon sa una o pangalawa? Yung una ko talaga, nakasal kami, pero nagkahiwalay kami, ganyan lang, Pero ako naman yun, wala naman sa amin dahil nakasala, pareho naman kami nakasala, o siguro, ganyan siguro. Oo. Si Ma'am Biyuda na po ito, no? Dok, paano yan, Dok? Doktora, payag ka na kasal na ito si Sir? Wala naman akong Oo, pero kasal ba? Kasi pagka ganun kasal ka, Sir, hindi mo pwedeng pakasalan si Ma'am. Baka si Ma'am naman gusto niyang pakasal muna bako may mangyari sa inyo. Pwede ko naman magpa-annulment ako sa kasal ko, di ba? Pwede naman siguro. Pwede. Pumayag ko naman. Oo. Basta pakasalan mo muna si Ma'am at saka bago ka magpa-annul para sigurado. Pakasalan mo muna bago ka magpa-annul dun sa asawa mo. Pwede ba 'yon? Pwede ba yun? Pwede yun? Oo. Ang tanong lang, kung tanggap mo sa akin, kasi ako widow. Oo na nga, ma'am. Hindi naman pwede natin puntahan sa Pilipinas para maging widow din ako. Di ba? Ako. Nasa Malaysia po kayo ngayon, sir. Nasa Malaysia po kayo ngayon. Ano po, ma'am? Nasa Malaysia kayo. Ayun. Nasa Malaysia ako. Malapit lang yung Malaysia po, malapit lang eh. Malapit lang, ma'am. Isang bangka lang yun. Sasakyan ng bangka lang yun. Sasakyan pag
Nababang Pareho lang, pareho lang ang time sa Pilipinas at saka dito, pareho lang. Kasi Asia din yun eh. Asian countries yan eh, di ba po? Asian countries. Oo. Ganon din ang oras sa inyo. Saka dito sa Philippines, ano lang din, same time lang din. Ano po? Same time lang. Oo, pareho lang. Usapan natin tungkol sa atin nang kung pumayag ka ba baging ano mo, sakali mo palarin ako. We will see po. Ha? We will see lang po. Ano kasi ma'am, pasensya na po kayo ma'am. Hindi po ako nakaahit. Dahil nabigla lang ako. Kanina ko pa ako nag-apply kay Sir DJ, nag-chat sa kanya. Tapos hindi ko akalain kanina, may nag-chat na sa akin, ganyan, pwede na i-live. Hindi ko naman maiwasan. Oo, sabi ko, oo, sige, pwede. Katunayan nga, ngayon, busy ako dahil dumating yung may-ari ng company namin. Pero kaya nga tinatanong ko kay Sir DJ kanina, kay ma'am yung nag-ano sa akin na ilang minute yung bigay sa ano, sabi niya 30 minutes lang daw. Maano lang po dito, maiksi lang po ang ano nila, binibigay nila na ano. Kaya nga, ma'am, dali-dalian natin. Oo, ma'am. Baka kung may ano ka sa akin, kung pumayag ka lang, maging ano mo, nandito naman ako. Hindi naman kita talaga ano. Hindi naman ako talaga mangloloko. Minsan lang ako lang ang niloloko. Pag-iisipan po muna, pag-iisipan. Ay, DJ Jel, bakit nawawala ka po? Ba't wala ka sa video? Hindi kasi kung magpapakita po ako di hindi ka na makafocus ngayon kay sir, baka sa akin ka na nakatingin. Oo. Hindi po ba? Hindi hati na namin na mamaya yung tinitingnan mo, ma'am. Kasi DJ Jel. Hindi. Yada. Mukha ko sa Tingnan niya na. Binting begini ka? Oo. Sure yan. Ano dito dalawa? Sir, ito si Sir. Ilan taon na kayo? Ako? 15 na po, ma'am. Matanda na po sa tingin. Matanda na po sa ano. Dahil sobrang working kasi ako. Stress na po, parang stress, ganon. Pero minsan man magsinungaling tayo sa edad natin dahil nahiya naman tayo, baka wala kang tumatanggap. Pero siguro, i-box mo lang ako ma'am sa messenger, hindi naman ako magsabi sa iyo ng totoo yan. Before na ako kasi. Ibig sabihin sir, hindi pa totoo yung 50 sir? Yung 50 na yun, hindi pa totoo? Minsan kasi sir, hindi natin masabi perfect tayo. Baka may mali akong nasabi, mayroon akong ano. Pero totoo naman talaga yung iba ko. 50 talaga, okay. Kwenta kayo talaga. Pero bakit hindi kayo sure sa age nyo? Bakit para kayong may doubt pa? Hindi kayo sure. Parang hindi kayo sure sa age. Parang hindi kayo sigurado. Dahil alam mo kasi ma'am, pag dito kasi sa Malaysia ma'am, pag ganyang edad mo, mahirap ka na talagang tanggapin sa trabaho dahil may edad na tayo. Lalo na sa mga password, alam na natin. Pero kaya nga minsan, magnakaw tayo ng edad. Magnakaw tayo ng edad para makatrabaho lang tayo, matanggap tayo sa trabaho. Pero hindi naman po pwede magsinungaling sa trabaho. Sir, hinahanapan po kayo ng mga documents, di po ba? Mga requirements. Oo. Gumawa ako ng isang birth certificate na pwede nga. Okay. Binawasan po ninyo yung edad mo, sir? Ganyan yan, parang ano lang yan. Kaya nga, sabi ko tayo, ma'am. Binawasan ng edad. Ang ganda pa ni ma'am, hindi pa malata. Akala ko nga, mga 40 pa si ma'am. 55 na po ako. So, medyo mahiya naman ako sa ma'am. Ang puti-puti mo, tapos chocolate ako. Hindi naman po. Hindi masyado. Pero
Pero ang puso ko talaga, ma'am, malinis talaga. Wala akong bisyo, ma'am. Hindi ako magsigal, hindi ako mag-inom, hindi ka magsigarilyo. Yan lang. Hindi ako naman, hindi. Bawal sa amin yun dahil yung mama ko talaga, religyosa talaga yung mama ko. Hanggang sa may anak ako, mga anak ko rin hindi mag-inom, hindi magsigarilyo. Oo. Kasi masama talaga sa health yun eh. Yung smoking, talaga masama sa health po yun. Yan, dati kasi yung asawa ko, wala namang problema sana yung sa asawa ko dati. Kahit piso, pag magsahod ko, kahit piso, wala naman akong iniwan sa akin yung kahit piso dahil hindi naman ako magsigarilyo. Wala naman akong, kung may kailangan lang akong bibilin tungkol sa trabaho ko, yun lang, humingi ako ng pera. Pero hindi ko nga akalain na ganyan ang sa asawa ko na umuwi siya ng Pilipinas. It na kasi ma'am na medyo na kami, wala na kaming masyadong komunikasyon. Yun naman pala. Yun ang rason, sir, eh. Wala masyadong komunikasyon sa loob ng 8 years, kung ako din, babae pa kaya, nangangailangan nyo ng makakasama sa bahay. 8 taon, hindi kayo nagkapagbakasyon, sir, sa loob ng 8 taon. Ayun lang. Sa 8 taon na, sir, bulan yung asawa ko umuwi ng Pilipinas, hindi na ako nakauwi. Gusto ko sanang umuwi ng yung bulan August. Pero hindi natuloy siya dahil sobrang busy ko. Umuwi ako doon para magkuha lang ako ng trabante. Kailangan ko sa ng trabante pero hindi natuloy dahil busy talaga ako dito. Sa 8 years tapos sabihin mo sinabi mo kanina wala kayong komunikasyon. May komunikasyon lang ako, sir, sa lang sa mga anak ko. Pero so yung asawa ko, kahit hi man lang, wala talaga. Kaya nga, minsan nagtampo ako sa mga anak ko dahil sabi kayo, mag-chat lang kayo sa akin kung may kailangan kayo. Pag wala kayong kailangan, wala lang kayong pakialam. Pero pag malapit na yung sahod ko, doon na kayo mag-busy na kayo mag-chat sa akin. Ito nakakatulog kayo sa anak nyo. Kung nakita yung parang magagalit pa kayo. Kasi mga anak nyo yun eh. Please, nakapagbigay kayo. Ako, hindi naman ako nagmayabang dito, ma'am. Dito sa Malaysia, may trabaho ako. Kung usapan natin yung hindi naman talaga ako mahirapan. Oo nga, complete nga ako sa mga gamit dito sa bahay, pero hindi, ang problema, wala lang akong asawa dito. Wala lang talagang kasama. Wala akong kasama, yung walang sa alaga sa akin yung magluto. Ako lang, ganyan. Tapos, minsan nga, yung company namin, yung may-ari ng company, inutusan pa nga ako, mag-asawa eh. Pag mag-asawa, sabi niya, tulungan nila ako, gasto. Pero, yung nakaroon ako ng jowa, ma'am, yung dati yung isang katulong ko yan dito, ma'am, yung siya yung Tagalaba. Nagkarelasyon kami, umuwi na siya sa Indonesia. Taga-Indonesia kasi yun. So, nag-support ako sa kanya ng mga pagkain sa bulan-bulan. So, pinadala ko siya ng pira para makapunta dito. Hindi na pumunta sa akin. Iwan ko lang kung saan na siya ngayon. Nandito siya sa Malaysia pero hindi siya pumunta dito sa akin. Kaya nga doon sa kanya na discourage ko sa buhay ko. Bakit ganyan? Pero sir, legal workers po kayo dyan? May papel naman po yung pagtatrabaho mo sa Malaysia? Oo. Passport ko dito. Passport ako dito. Working visa? Passport ako dito, sa sobrang tagal ko na dito kasi kaya parang taga rito na ako, pag ganyan. Pero legal na naninirahan po kayo dyan? Legal ako dito. May ako, pero ari-arian ko dito, wala akong lupa dahil hindi naman tayo permanente dito, pero may bahay ako dito. May sasakyan ako, may sarili akong mga gamit na to. Yun. Pero yung lupa, wala talaga. Yung lupa yung tinatarukan ko ng bahay, yun lang sa amin, So, ano po yung trabaho ninyo at yung girlfriend mo na yun dati sa bahay ng amo ninyo? Magkasama kayo? Hindi. Yung girlfriend ko dati, isang katulong ko dito. Yun siya yung Tagalaba. Pero hindi siya matulog dito, sir. Hindi siya matulog dito. Umuwi na siya pag oras sa time na niyang umuwi na siya. Nandun lang siya kasi dito ako sa
siya yung tagalaba, pero yung ano na siya, sabi niya umuwi muna siya sa Pilipinas o sa Indonesia. Hindi kami nagka-relasyon dito dahil sa kanya doon na kami nagka-relasyon. Yung umuwi na siya, nandoon siya sa area niya, sa Tapos ganyan, sabi ko, huwag ka na lang magtrabaho, kung bumalik ka dito, huwag ka na lang magtrabaho, ako na lang magsuporta sa iyo bulan-bulan. Yun. Akala ko nga, sabi niya, mahal daw niya ako, tapos hindi ko nga alam bakit ginaganyan niya ako. Pag uwi niya dito, pumunta daw siya dito, sabi niya, nandoon na daw, pero yung mga tinatanong nga ako sa kamag-anak niya, yung isang araw, nagtawag sa akin kung saan na daw yung anak nila ko, hindi ko na alam. Hindi naman pumunta sa akin yun. Kaya ano ko nga, sa sobrang tiwala ko sa tao, tapos ginanyan lang ako. Kaya nga naisip ko nga, baka makakita ko dito sa Wanted DJ Sweetheart. Dito ako pumunta. Sinubukan ko dahil palo na talaga ako kay Sir Radio. Kaya nga, palagi lang ako nanood. Pag makita ko talaga yun, nandun ako, may kasi kahapon, may nakita akong nag-live kahapon, si Juliet yata yan, Juliet Malaysia. Nandun ako naka-comment ako doon. Pero hindi lang kami bagay talaga doon, dahil bata pa siya, isa pa. Mabata talaga pa siya. Nandito siya sa Malaysia, di ba? So, nag-apply na lang ako kay Sir. Baka sakaling may ako dito, makahanap ako dito. Ayun, kaya nga pumasok ako. Ayoko na lang yung bata, sobrang bata pa yun, 30 plus pa yata yun. Ang ganda na kasi ma'am, nahiya talaga ako sa'yo. Pero nagpakapal ng mukha lang ako ma'am para lang makausap kita. Pwede, paano pag makontak kita, paano? May mo naman ako, pwede mo naman akong i-add sa inyo. Tuloy-tuloy po yan Tuloy-tuloy po yan ang pag-uusap ninyo. Kahit di na po kayo magbigayan ng mga Facebook ninyo kasi connected na po kayo dito eh. Oo, ganun. Ang ganda kasi ni ma'am. Hindi lata si ma'am na 50 plus. Salamat po. May ba ko ma'am? Kung may point ba ko, may percent ba ko sa'yo? Kung sakali ma'am, mangligaw ako sa'yo. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Yan ang hirap ma'am, sumali ka dito, hindi mo pala alam. Pag-iisipan ko po muna. Pag-iisipan. Oo, siyempre naman ma'am, lahat ng tayo. Kaya nga nagkamali ako ma'am dahil sobrang wala akong isip. Kaya nga, wala akong isip. Kaya nga nagkamali ako sa mga love life ko. Dahil hindi ko pinag-isipan. Dapat pag-iisipan nyo na bago kayo pumasok sa isang relationship. Yun po ang key. That's the key. Kasi ako minsan mabigani talaga ako. Sabihan tayo sa isang I love you, mahal kita. Siyempre, sino namang lalaking hindi maniwala dyan? Alam mo, babae, pag sabihin ka ng I love you, siyempre, sino namang hindi pumayag, di ba? Madali po kayo ma-attach sa isang babae. Meron pong ganun eh. Kung sakaling maging tayo, ma'am, hindi na ako magpadala pa ng iba. Ikaw na. Pero ako po, pinag-iisipan ko po kasi mabuti bago po ako maano sa isang tao. Salita lang naman yung I love you na yun eh. Yun ang kahinaan ni sir, yung salitang I love you. Ito ang kahinaan po yun. Yung po weakness nyo. Madali kayo ma-attach. Hindi talaga ma'am. Dahil siguro ma'am, naghanap talaga ako yung babaeng kaya nga akala ko lang kasi hindi naman natin masabi agad na pag makita mo isang tao, totoo talaga siya. Dahil hindi siya totoo dahil kasi sarili ko, bakit ganito ang buhay ko nga, nag-propose naman ako sa kanya, ganyan. Siguro, sa edad ko na siguro, bata pa kasi kadalasan karelasyon ko, bata ko, 30 plus pa yata. Kaya nga, subukan ko, baka magkaroon ako ng ganitong edad, nga medyo may edad na kapareho ko, baka sakali nga mag-serious naman sa akin dahil dahil pagbata kasi na-realize ko, meron kasi pagbata ka parang palagi natin silang binibibi at isa pa iniisip din nila na wala na akong tibay, hindi na akong malakas. Kaya nga ganyan.
Hmm. Alam mo, pag hindi pa ako malakas, gagamitin pa ako sa company, hindi. Then malakas pa ako, matibay pa ang katawan ko. Medyo ano lang, medyo may mataas lang ang sugar ko, pero kinokontrol ko naman. Ganun po talaga pag umiidad. Nataasan ng sugar, cholesterol, ganun po talaga, normal yun. Kaya kinasa ko, may gamot ako, kinasa ko dahil di natin maiwasan. Okay naman yung dugo ko, pero minsan lang, ma'am, mahilig kasi ako, ma'am, sa mag-inom ng mga soft drinks. Ay, iwasan niyo po yun. Tataas sugar niyo. Kung umiinom yun, nakakataas po yung sugar niyo. Pero nung sinabihan ako sa doktor, magbawas ka. Dahil sa pagkain kasi, hindi ko mahilig sa ulam, pero mahilig ako sa kanin. Ay, may sugar din po yun. Nakaka-diabetes din ng rice. Tamis kasi ang rice, nakakamis yun. Hindi mahilig kasi, kahit walang ulam, ma'am, kahit ano, basta kahit asin lang yung ano ko, basta mainit pa yung pagkain, yung kanin. Kanin talaga, hindi ko, kahit saan ako, ma'am, kahit sa restaurant ako, mga 2 glass pang makain ko. Hindi, mahilig talaga ako sa rice. Pero ngayon, nag-control na ako. Sa isang buwan, ma'am, ngayon, makaubos na lang ako ng 20 kilos. Ha? Hindi marami din po yun. Marami din boss. Marami ko din yan. So ano ma'am, ilang minute na ba sir? Sir Reggie? Uy, malapit na yata. Okay, sige po at pag-iisipan ko po muna. Kasi ganun po ako eh. Hindi po ako agad-agad pero wala pa naman siguro ka namang mag-iwas lang. Wala pa naman 30 minutes. Ako nga, nagmadali nga ako. Pero ubusin ko yung 30 minutes yung binigay sa akin. Baka, si DJ sa akin. Sa sunod, hindi na tayo, baka sakali naman, no? Alam naman naman, Mr. DJ, oh. Hindi naman na kayo sasali sa susunod. Siyempre, kayo ng dalawa, di ba? Kung sasagutin ako ni ma'am, talagang ayan ako nang babalik dito. Pero pag hindi ako sagutin, babalik talaga ako dito, Sir DJ. Pero kung sasagutin ka ni ma'am, kunyari, hindi naman pwedeng iwanan ni ma'am yung trabaho niya dito sa Pinas. Ikaw ang uuwi galing Malaysia. Papayag po ba kayo, sir? Dito kayo maninirahan? Saan yung maganda? Dahil isa akong kontraktor dito, sir. Isa akong kontraktor dito sa company. So, galing ko sa Malaysia, sa Pilipinas kasi ako, isa din akong kontraktor. Pero pumunta lang ako doon sa Malaysia dahil mas maraming trabaho dito sa, sa Malaysia. Yun nga po, no, itinatanong natin kung kaya mo bang lisanin ang Malaysia o uwi na itong Pilipinas? Kung sasagutin ka ni ma'am? Para sa akin, sir, kung pumayag si ma'am, siya yung kunin ko doon sa Pilipinas, dahil ko dito sa Malaysia. Doktor to si ma'am, kumikita ng 50,000 a day pag dito sa Pilipinas. Anong trabaho ni ma'am sa Malaysia pag dyan siya? Hindi naman dito. Sir? Bukala. Po, hindi. Sir, anong gagawin ni ma'am dyan pag dyan sa Malaysia si ma'am? Hindi ko naman ibig sabihin, naghanap lang ako maging asawa, gawin ko na sa ditong trabante. Yung dito niya sa bahay, yung maalagaan lang niya ko, tapos may taga, natin, yung parang may yung binigay sa atin, yung kunwari tao, nandyan yung tagaligpit, yung taga-alaga. Kumpanyo na hinahanap nyo. Companionship. Hindi, tagaligpit nga mami. Tagaligpit yung labahan. Tagaligpit ng labahan. Hindi, kaya kung pumayag ka lang, ma'am. Hindi po pa alam yung pangalan mo talaga. Lani. Lani po ako, Lani. Alam mo po, ma'am. Hindi ko kasi nakita ko kasi yung Pero ako, ma'am, sa imo ko, ang pangalan ko, Daddy Gemini. Dahil May ako yung birthday ko, May talaga. Yeah. Gemini. Ako po, Aris po ako, Aris. Aris po kasi ako. Sige. Yun na lang po ha. Ipagpatuloy po muna ninyo ang pag-uusap sa off-cam. Sige po.
para Yes. maayos no? Thank you so much and good luck. Bye-bye. Thank you so much po. Bye. Wanted, sweet honest. Wanted.